Kailan nga ba natin sasabihin by the way at kailan natin sasabihin anyway? Itong dalawa na to, pareho naman natin ginagamit to change topic. Ang pagkakaiba lang nila, yung by the way, gagamitin natin if we want to introduce a new topic o kaya a side topic. Yun namang anyway, if we want to return to a topic. So again, pag nagba-by the way tayo, nag-i-insert tayo ng bago or side topic. Pag nag-anyway naman tayo, gusto nating bumalik doon sa original topic or sa previous topic. So, halimbawa ganito. Si person A, sabi niya, so, how was your trip to Siargao? Tapos si person B, sabi niya, oh, it was amazing. The beaches were unreal. Sabi ni person A, I know, the waves there are perfect. Then sabi ni person B, by the way, I met your cousin there. Small world. Nag-by the way si person B to introduce yung topic about the cousin. Kasi diba, notice na ang pinag-uusapan nila nung una ay about yung mismong trip sa Siargao. Tapos nag-insert siya ng topic about dun sa cousin. So they continue. Sabi ni person A, wait, seriously? Oh yeah, blah, 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 blah. And then person B says, we even took pictures. Look. Anyway, the food there was also incredible. You should try it sometime. Nag-anyway si person B kasi gusto niya nang bumalik doon sa topic ng Siargao trip. Kumbaga, tinuloy niya na yung pagkukwento doon sa topic kung kumusta ba yung trip sa Siargao. Na sinabi niya nga, masarap yung food din. Nasundan niyo ba? So una, tinanong, kamusta yung Siargao trip? Pinag-usapan nila, kamusta yung Siargao? Ang ganda ng beaches doon, ganda ng waves doon. Tapos, nag-by the way, about dun sa cousin. Tapos, usap-usap sila about dun sa encounter sa cousin. And then, anyway, balik tayo doon sa about sa Siargao trip. Masarap din yung food doon. Take note din pala na ang anyway, pwede rin siyang pang-end ng conversation. So, parang sabi mo, anyway, that's it. Let's go. Or pag sinabi mo, anyway, ibig sabihin, ayoko na, done na ako magsalita. Tapos na tong conversation na to, parang ganun. Pwede rin.